Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sabit pati si Loren Ligarda mga kababayan, Senator Loren Ligarda, sabit sa insertions pala, in-expose ng kanyang anak na si Leandro Leviste. Nilaglag na ng kanyang anak, yung kanyang nanay na senadora. Talaga mga kababayan. Si daldal ni Leandro Leviste, lahat ng na congressman, mga senador, lahat may insertions. Ang ibig sabihin, kasama yung kanyang nanay. Kasama nga! Pinagkanulo mga kababayan ni First District Representative Leandro Leviste, yung kanyang nanay. Sabi dito, Leviste claims all senators, including Ligarda, had DPWH insertions. Iwan ko kung anong sasabihin nito ni Loren. Sabi ko sa inyo, si Leandro Leviste, siya yung pumalit, mga kababayan, kay Kiko Barsaga. Si Kiko Barsaga na hindi na daw masaway ng kanyang nanay. Kaya ipinaubayan na lang sa kanyang mga kasamahan sa Congress. Ayun, suspended po. Ewan ko kung ano yung gagawin dito ni Loren Ligarda. After na dumaldal, sige ikot po pa-interview. Ewan ko kung ano yung intensyon nito ni Leandro Leviste. Mayawag daw siya ng mga documents. Mga kababayan, binigay daw sa kanya ni Cabral at lahat ng mga congressmen, senators, may insertions kasama yung kanyang nanay. Diba, mga kababayan? Pinahamak ni Leandro Leviste yung kanyang nanay. Ito yung report ng Billionaire News. Batangas Representative Leandro Leviste has acknowledged that his mother, inadmit niya, Senator Loren Ligarda had project insertions in the 2025 budget of the Department of Public Works and Highways. Citing documents were obtained from the late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Kaya challenge siya ni Bicol Saro, party list representative Terry Ridon, kasi pati si Terry Ridon, inaakusa. Sabi ni Terry Ridon, wala pa man niya ako nung nakaraang Congress, ngayon pa lang ako umuupo, bumabalik sa Congress. Pero dati na siya noon, party list congressman, ayan muna siya dati. Pero nagpahinga muna. Then ngayon, nagbabalik as Bicol Saro. Hindi pa man niya ako parte. Lahat isinabit ni Leandro Leviste mga kababayan, kasama yung kanyang nanay. Ito sabi ni Congressman Leandro Leviste, si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon may 150 million road project insertion sa Pamplona at Pasacao, Camarines Sur. Risback ni Terry Ridon, paano ako magkakaroon ng insertion sa 2025 budget kung hindi pa ako congressman? Nung binuo ang budget na ito noong 2024 sa ilalim ng 19th Congress. May problema itong malaki. Mga kababayan, si Leviste, lahat isinabit niya kasama yung kanyang nanay. Di pa paano na yan? But anyway, share ko muna sa inyo yung kwento kung paano mga kababayan nilaglag ni Leandro Leviste, lahat ng congressman, senator, kasama yung kanyang nanay. Ito yung balita, mga kababayan, as published ng Daily Tribune. Leviste, my mother also listed in DPWH insertion files. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste reiterated his claims of widespread budget insertions linked to the now famous flood control scandal, saying that all sitting senators at the time were listed in the files of the late former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. As in all. Pag sinabing all, sana all. Yun nga po, sana all, kasama pala yung kanyang nanay. So, laking sakit sa ulo, mga kababayan nito ni Loren Ligarda, hindi pa nagsasalita
si Loren hindi pa nagre-react. Siguro pinag-iisipan kung paano, mga kababayan, lilinisin yung kanyang pangalan na dinungisan ng kanyang anak mismo. Iniisip ni Loren ngayon, napakatagalan niyang panahon. Pinangalagaan ko yung aking pangalan bilang isang broadcast journalist. Pagkatapos naging senador, naging congresswoman sa Antique, bumalik sa Senado. Ang maglalaglag man lang pala niya sa akin, yung aking anak na congressman. Ang dudungis lang pala niya sa aking pangalan. Sisira sa aking pangalan, sarili kong anak. Nagmomoni-moni siguro ngayon itong si Loren Legarda kung paano niya ipapaliwanag itong in-expose mismo ng kanyang sariling anak. O diba, mga kababayan, kakaiba ang politika natin ngayon. Sabi dito sa balita, in a morning interview on DCRH, Leviste said the alleged list even included his mother, Senator Loren Legarda, although he stressed that the amount attributed to her was the smallest among the senator's name. I can say, my mother's name is there, sabi ni Leviste. I asked her and she said she did not know of anything listed there. And amongst the senators, insertions under her name were the smallest. Hindi na alam ng kanyang nanay kung bakit yung kanyang pangalan nakalista doon. Leviste said Cabral's files indicated that all senators at the time accounted for about 120 billion in budget insertions during the 2024 Bicameral Conference Committee deliberations for the DPWH 2025 budget, averaging 5 billion to 6 billion per senator. He claimed that his mother's alleged insertions amounted to around 1 billion. Pinakamaliit daw kasi 1 billion. Yung ibang mga senador malaki. 5 billion to 6 billion yung mga insertions. Whatever the average is, my mommy's lower than that. So sabi dito sa balita ng Daily Tribune, Legarda was not among the initial senators publicly linked to the alleged flood control anomalies. Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva were earlier recommended for prosecution by the Justice Secretary, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, while Senators Chis Escudero and former Senator Bong Revilla were also alleged to have received kickbacks in the supposed ghost flood control scheme. So hindi kasali dati sa naling yung kanyang nanay sa insertions. Ngayon, kasama na. Ikaw talaga niya, Mr. Iyon ang kwento rito. Ang nagsama sa lista siya. Kasi na-discover niya, yung nanay niya pala, based sa documents daw na turnover sa kanya ni Cabral, kasama yung kanyang nanay. Talaga niya, Mr. Maravillas. Pinahamag ng kanyang anak yung kanyang nanay. Pero siyempre sasabihin nila, hindi nila alam. Isinama lang yung pangalan ng kanyang nanay. Ngayon, depende na lang sa atin mga kababayan kung maniniwala tayo. Lalo't may mga duda na yung mga mamamayang Filipino. Sabi nga ng mga nagtatanong na mga netizens, why anya of all people kay Leandro Leviste ipagkakatiwala yung mga documents ni Cabral? Bakit sa isang congressman pa tulad ni Leandro Leviste? Bakit hindi na lang tinon-over sa ombudsman, direkta sa ombudsman ni Cabral o kung hindi sa ICI? Di ba? Yung iba na mga medyo mataba yung pag-iisip, nagdududa da baka may mga lumabas na kwento, kumakalat sa social media na ang sabi, puwersahan daw na kinuha yung mga documents at may injury pa sa kamay itong si Yossi Cabral nang mag-attend sa isang hearing as a result daw ng pag-puwersa, pag-agaw ng documents ni Leandro Leviste. So ngayon, ang mga naglalaro sa isipan ng mga tao, baka itong documents na inagaw may mga sensitibong detalye at baka dinoktor na.
O di ba? Para proteksyonan yung dapat proteksyonan at ilaglag yung dapat na mailaglag. Hindi malabo, hindi malayo mga kababayan na mangyari ang ganong mga possibilities. O di ba? Kaya yung challenge ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, kasi may condition pa si Libiste, ilalabas ko niya ito kung limbawa, kung sasabihin ng DPWH ni Vince Dizon na ilabas. Sabi ni Terry Ridon, ilabas mo na niya. Yan sabi ni Terry Ridon, no? Ilabas mo na. Terry Ridon denies 150 million budget insertions. Dares Libiste to release proponents list. Yan sabi ni Terry Ridon. Ilabas mo na. Yan sabi natin mga kababayan kahapon. Sabit din pala yung nanay mo. Nakalista sa insertions. At lahat ng senador at congressman. At sabihin pang pinakamaliit yung nanay mo, 1 billion. Kasi yung iba, 5 to 6 billion. Malaki pa rin ang 1 billion. Kung 25%, 250 million na tumataging-ting. O, di ba? Mga kababayan. So, pag ganyan talaga, dapat lahat ng mga senador, congressman na nasasabit po, kasi lahat sabi ni Libiste, lahat naman, mag-lifestyle check. Talaga mga kababayan. Kung bakit sila yumaman ng ganyan, saan galing ang mga kayamanan. Kasi si Loren Ligarda, ang declared salin niya, net worth niya, 79 million. Di ba? Pero anya Mr. Maravillas, ang pinakang mahirap na senador, si Chis Escudero, 18 million. Yan na nga po. Dat kaduda-duda. Pinagang pobre si Chis Escudero mga kababayan. Yung sabi dito mga kababayan sa report ng Daily Tribune, Libiste said the insertions effectively function as compensation for politicians. These insertions end up functioning as compensation because even if you are not actually an expert in flood control, you are still given the power to choose where funding for flood control projects will go. So, it has almost become normal that if you are a government employee, you have your own flood control insertions. Libiste called for the immediate and responsible public release of Cabral's files to ensure transparency. I think that if we are truly sincere among wanting comprehensive investigations into flood control projects, this needs to be made public. If it is not disclosed, the implication is that only certain people are being selectively investigated. So dapat, mga kababayan, maimbestiga pala lahat. Kasama siyempre si Loren Ligarda kasi mismong si Loren in-expose na ni Congressman Leandro Libiste, yung kanyang nanay, kasama daw at 1 billion. Pinakang malitan niya sa lahat ng mga senators yung insertions na nandun sa dokumento. Nabulaga si Loren. Sinong hindi mabulaga? Ngayong anak yung nag-expose. Iba niya Mr. Maravillas, yung mga insertions, hindi man nangangahulugan na masama na yung insertions. Sabi nga nila, ang insertions, the same as amendment. At yung mga proponents, kung ikaw ay isang sitting congressman, senator, gusto mong maayos yung distrito mo, gusto mong makatulong, siyempre gagamitin mo yung iyong yung impluensya para may project ka naman na may implement sa distrito mo o sa lugar mo. Kaya lang, because of this scandal, dinimonize na lahat yung lahat ng insertions, mali na. Pati pag ikaw ay proponent, dinimonize na lahat. O di so be it. Sabi nga rito sa amin, kararigos kung kararigos, basa kung basa. Pag naligoan niya, maligo na lahat, basa na kung basa. Yun ang ginawa mga kababayan ni Leandro Libiste. Damay-damay na. So, bahala na sila kung paano nila lilinisin yung kanilang pangalan. Kasi po, sa public perception ngayon, pag na-involve ka sa insertion, masama ka ng tao.
Pag ikaw proponent ng flood control or any project for that matter, na-demonize na po sa social media. Ang ibig sabihin niyan, naulingan ka ng kickback. Yan ang implications nito, mga kababayan. As part of the, ginagamit kasi ito sa black propaganda ng mga anti-Marcos, anti-administration. Dinimonize ninyo, di okay. Lahat ng sabit sa insertions, di masama na ang tingin ng tao. Sino ang sisisihin yan? Na hindi niya ninyo dinistinguish yung masama, yung mali sa tama. Bastang sinabing insertions, masama na. And it is connected with kickbacks. Pag sinabing proponent ka, ang ibig sabihin, nag-propose ka para makapang-kickback. O, di ba? Mga kababayan, tubala kayo kung paano ninyo lilinisin ngayon. Di kayo nagsimula niyan eh. Dinimonize ninyo yung insertions, dinimonize ninyo yung proponents para siraan yung Marcos administration. Eh di sumabog lahat sa pagmumuka ninyo. Lahat na masama. Including Loren Ligarda. Yes, sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Wala man ang anya ako dyan. Hindi man ako kasama dyan sa sinasabing 150 million insertions sa 2025 national budget na sinasabi ni Leviste. The outspoken Ridon also chided his House colleague Leviste for going the piecemeal route as far as bearing the details of the Department of Public Works insertion proponents list. Doing so anya confuses people. Yan ang nangyayari po. At talagang magdududa ka sa motibo, mga kababayan ni sa motibo ni Leandro Leviste. Itong si Leandro Leviste align kay Kiko Barsaga at sa mga DDS. O di ba? Kaya talagang mapapaisip ka sa kanyang motibo na gagamitin ito sa mga propaganda. Ngayon, kung gagamitin niya ito sa propaganda, sumabog pati sa pagmumuka ng nanay niya. Sa sobrang niyang kadaldalan, mga kababayan. Yun ang iisipin ng mga tao. Lahat ng proponents, lahat ng may insertions, kasama yung kanyang nanay, may kickback. Masisisi mo yung mga taong mag-isip ng ganyan. Kasalanan ninyo kasi dinimonize ninyo yung insertions. Pati yung word na proponent. Sabi ni Ridon, kababalik ko lang sa Kongreso ngayong taon, June 30, 2025, sa ilalim ng 20th Congress. Kaya paano ako magkakaroon ng insertion sa 2025 budget kung hindi pa ako congressman nung binuo ang budget na ito 2024 sa ilalim ng 19th Congress? Sabi ni Terry Ridon, kaysa naman lituhin niya ang publiko, mas magandang ilabas na lang ni Batangas Representative Leandro Leviste ang buo at hindi pakunti-kunting 2025 DPWH project listing with proponents na sinasabi niya. Kaya dapat na niya ASAP, i-release na niya. Hindi niya kailangan ng abiso mula sa Kongreso o kay DPWH Secretary Vince Dizon para gawin ito. Higit na malagang ipaliwanag ni Leviste. Bakit niya hindi ito nilabas? Pagkakuha niya ng sinasabi niyang dokumento mula kay yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025 o higit 3 buwan na ang nakalipas. Baka sinanitize na. At ngayon, mga kababayan, napatay na si Cabral. So, siyempre, hindi na makakapaliwanag si Cabral ang may kontrol na ng lista. Kung sinanitize na yung lista o dinoktor, kung sino ang dapat na ilaglag o idiin, si Leviste na. Di ba po, mga kababayan? Kaya may mali siya, mga kababayan, itong mga pag-iingay ni Leviste. September 4 pa pala. Bakit ngayon lang kung kailan napatay na tapos nag-iingay? Hindi na makakapagpaliwanag si Cabral. Malagang ipaliwanag din niya kung bakit ngayon lang niya binabanggit ang listahang ito. Ngayong patay na ang nag-iisang maaring makapagpatunay ng authenticity ng dokumentong ito. Correct, mga kababayan. May punto ang mga sinasabi, mga kababayan, ni Terry Ridon.
But anyway, sabi nga mga kababayan sa gasgas ng kasabihan, more talk, more mistakes. No talk, no mistake. Less talk, less mistake. Kaya ayaan lang natin na magsalita ng magsalita itong si Libiste kasi more talk, more mistakes. Tingnan mo si Sarah. More talk, more mistakes. Si Digong, pinahamak mga kababayan sa sobrang kadaldalan. Inamin yung mga kasalanan. Nagbigay ng mga ebidensya. Ayun, nakakulong mga kababayan. At hirap kung paano idepensa yung kanyang sarili doon sa ICC. Ganon din ang mangyayari nito kay Sara. At malamang, ganon din dito kay Leandro Liviste na nilaglag mga kababayan pati yung kanyang nanay. Nasabi nga natin, siyempre magdododa na. May 1 billion din pala niya. Alangan man walang kickback. Idinikit niya yung dungis. Pinahidan niya ng dungis mismo yung kanyang nanay. So kahit mag-deny pa, hindi na maalis yung pagduda. Yan ang epekto nitong kadaldalan mga kababayan ni Leandro Liviste. Anyway, yun lang po. Hayaan natin sila na dumaldal ng dumaldal. Ibigay ang hilig ng bibig. So itong ating short video mga kababayan, atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley powder drink mix from Australia. Yung mga gusto po na try nito, mag-order, mag-message na lang po kayo sa akin at sa aking anak na architect entrepreneur Maravillas. So lagi ninyong tatandaan mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.